Hello mga bata! Magandang araw sa inyong lahat. Kamusta kayo? Kami po ay narito upang magpatuloy sa ating online children's meeting. Ako nga pala si Ate Rowena. At ako naman si Ate Angel. Kami rin ay labis na natutuwa na makasama kayo ngayong araw. Naway maging masaya kayo sa pag-aaral ng isa pang mahalagang aral mula sa banal na kasulatan. Noong nakaraan, nakita natin ang pangalawang simulain o nugget kung paano makapapamuhay ng isang mustong pantaong buhay. Ito ay tungkol sa pangangailangan ng karunungan. Ngayong araw, magpapatuloy tayo sa pagtalakay ng iba pang kawikaan na makatutulong sa inyo upang kayo ay magabayan na magkaroon ng mustong pamumuhay. Pero bago tayo magpatuloy, umawit muna tayo. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, that it may be well with you, and that you may live long on the earth.
Sa ating pangatlong simulain o nugget, ang ikatlong prinsipyo ay ang paggalang sa mga magulang. Maliban sa Diyos, dapat nating igalang ang ating mga magulang, parangalan sila at sundin sila. Ang paggalang sa Diyos at paggalang sa mga magulang ay magkasamang binanggit sa Kawikaan. Sa 10 utos, ang unang 4 ay tungkol sa Diyos, at ang ika-5 ay tungkol sa paggalang sa ating mga magulang. Ito ay nagpapahiwatig na ang ating mga magulang ay nakapantay sa Diyos. Ang parangalan ang ating mga magulang ay ang pag-alaala sa ating pinagmulan. Kung tutuntunin natin ang ating pinagmulan mula sa ating magulang, lola't lola hanggang sa ating mga ninuno, makararating tayo sa Diyos. Sa makatuwid, ang paggalang sa magulang ay kasing halaga ng paggalang sa Diyos. Kung ginagalang natin ang Diyos, dapat din nating igalang ang ating mga magulang. Narinig natin sa Kawikaan na kapag tayo ay nagpakumbaba sa Diyos at iginalang ang ating mga magulang, magdudulot ito ng mga biyayang hindi mapapantayan. Alam nyo ba na ang mga gumagalang sa kanilang mga magulang ay magkakaroon ng mahabang buhay? Kaya sinabi sa Kawikaan 1:8-9 na dapat nating pakinggan ang turo ng ating ama at huwag tanggihan ang turo ng ating ina, sapagkat sila ay magiging isang korona ng biyaya sa ating ulo at mga palamuti sa ating liig. Kaya mahalaga na tayo'y magkaroon ng pagmamahal, paggalang at pagsunod sa kanila. Sinabi naman sa atin ng Kawikaan 2:1-6 kung paano natin igagalang ang ating mga magulang. Dapat nating tanggapin ang mga salita ng ating ama at ang mga utos nila ay ating pagyayamanin. Ikiling din natin ang ating pandinig at puso sa karunungan na mayroon sila, sapagkat ang Panginoon ang nagbibigay ng karunungan sa kanila. Sa kanilang bibig nagmumula ang kaalaman at kaunawaan. Nagbilin din sa atin ang Kawikaan 3:1-2 na huwag kalimutan ang turo ng ating ama, kundi hayaang sundin ng ating puso ang kanyang mga utos, sapagkat ang haba ng mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ay idaragdag nila sa atin. Dito, ang mahabang buhay at kapayapaan ay nauugnay sa paggalang sa ating mga magulang. Ito rin ang magbibigay sa atin ng kagandahang loob at magandang reputasyon sa mata ng Diyos at tao. Ang verse 4 ay nagpatuloy na magsalita hinggil sa ating paghahanap ng pagkilala sa paningin ng Diyos at ng tao. Sa verse 5 naman, sinabihan tayo na magtiwala kay Jehovah ng buong puso at huwag umasa sa ating sariling kaunawaan. Sinabi ng manunulat sa 4:3 na siya ay anak sa kaniyang ama, malambing at ang tanging minamahal sa paningin ng kaniyang ina. Sa mga talatang 10-13 ay sinasabi niya, "Dinggin mo, anak ko, at tanggapin mo ang aking mga salita, at ang mga taon ng iyong buhay ay magiging marami. Itunuro kita sa daan ng karunungan. Aking pinatnubayan ka sa mga landas ng katuwiran. Kapag ikaw ay lumakad, ang iyong mga hakbang ay hindi mahahadlangan. At kapag ikaw ay tumakbo, ikaw ay hindi matitisod. Hawak mo ang turo, huwag mong bitawan. Bantayan mo siya, sapagkat siya ang iyong buhay." Sinasabi ng mga bersikulo 20-22, "Maging masigasig ka sa aking mga salita. Ikiling mo ang iyong tainga sa aking mga salita. Huwag mong hayaang mawala ang mga ito sa iyong paningin. Itago mo sila sa gitna ng iyong puso, sapagkat sila'y buhay sa mga nakasusumpong sa kanila, at pagpapagaling sa lahat ng kanilang laman." Sa Kawikaan 4:3-6, natutunan natin na maging maingat sa mga salita ng ating Ama. Dapat nating ito yakapin at ingatan dahil ito'y buhay natin. Dapat tayo ay maging maingat sa mga aral na itinuro sa atin. Tinutuloy ng Kawikaan 8:32, 34-35, na ngayon nga, mga anak ko, makinig kayo sa akin, sapagkat mapalad silang nag-iingat ng aking mga lakad. Mapalad ang taong nakikinig sa akin.
Nanunood araw-araw sa aking mga pintuan. Naghihintay sa aking mga poste ng pinto, sapagkat ang sino mang nakasumpong sa akin ay nakasusumpong ng buhay at magkakaroon ng lingap mula kay Jehovah. Dapat nating matutuhan ang halaga ng pakikinig sa ating Ama. Ang mga taong nagmamakaawa at naghihintay sa Diyos ay magiging pinagpala. Isa pang aral ay mula sa Kawikaan 10:1. Narinig natin dito na ang isang matalinong anak ay nagpapasaya sa kaniyang ama. Ito'y isang magandang halimbawa ng kung paano tayo dapat magdulot ng kasiyahan sa ating mga magulang sa pamamagitan ng ating mga gawain. Ang matalinong anak ay nagpapasaya sa ama, ngunit ang mangmang na anak ay nagpapadalamhati sa kanyang ina. Ngunit may babala rin sa Kawikaan 11 na nagpapakita ng kahalagahan ng paggalang sa ating mga magulang. Kapag tayo nagmamalupit sa ating ama at iniiwasan ang pagsunod sa ating ina, magdudulot ito ng masamang wakas sa atin. Ang mata na nanunuya sa kanyang ama at humahamak na sumunod sa kanyang ina, ang mga uwak sa libis ay pupulutin at ang mga batang agila ay kakainin. Ito ay isang seryosong babala tungkol sa hindi paggalang sa ating mga magulang. Hanggang dito muna ang ating talakayan. Tingnan natin ang mahahalagang punto. Una, ito ay ang kahalagahan ng pagpaparangal at paggalang sa mga magulang. Kabilang dito ang pagpapakita sa kanila ng pagmamahal, paggalang at pagsunod. Ikalawa, ang paggalang sa mga magulang ay nagsisilbing halimbawa ng paggalang sa mga awtoridad sa pangkalahatan. Dapat nating matutuhan ang kahalagahan ng pagsunod sa mga tuntunin at paggalang sa mga nasa posisyon ng awtoridad. Ang ating paggalang sa ating mga magulang ay katumbas ng ating paggalang sa Diyos. Ikatlo, makikita natin ang kahalagahan ng patnubay at karunungan ng magulang sa buhay ng isang bata. Dapat makinig ang mga anak sa mga tagubilin ng kanilang mga magulang at pahalagahan ang kanilang mga utos. Ika-4, ipinapakita sa atin ang babala tungkol sa mga kahihinatnan ng hindi paggalang o pagsuway sa mga magulang na nagbibigay diin na ang gayong pag-uugali ay maaaring humantong sa hindi kanais-nais na mga resulta. Ngayon naman, basahin natin ang Bible verse sa araw na ito. Una sa English at pagkatapos sa Tagalog. Ephesians 6:1-3. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, that it may be well with you and that you may live long on the earth. Efeso 6:1-3. Mga anak, sa loob ng Panginoon ay magsitalima kayo sa inyong mga magulang, sapagkat ito ay matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako, upang maging mabuti para sa iyo, at ikaw ay mabuhay ng malawig sa lupa. Story time! Noong unang panahon, sa isang nayon, may isang matandang lalaki na nagngangalang Jerry. Ilang taon na niyang hindi nakikita ang kanyang anak at gusto niyang makita kung saan nakatira ang kanyang anak sa lungsod. Sinimulan niya ang kanyang paglalakbay at dumating sa lungsod kung saan nagtatrabaho at naninirahan ang kanyang anak. Nang kumatok siya sa pinto, nasabik siya at napangiti sa tuwa na maisip na makikita na niya ang kanyang anak. Sa kasamaang palad, may ibang nabukas ng pinto. Nagtanong si Jerry, "Dito po ba nakatira si Tomas?" Sabi ng tao, "Hindi. Umalis na siya dito at lumipat ng tirahan." Nadismaya si Jerry at iniisip na lang kung paano makikita ang kanyang anak. Nagsimula siyang maglakad sa kalye at tinanong siya ng mga nasa kalapit na bahay, "Hinahanap niyo po ba si Tomas?" Si Jerry ay tumugon sa pamamagitan ng pagtango ng kanyang ulo. Ibinigay nila ang kasalukuyang address at address ng opisina ni Tomas kay Jerry.
Nagpasalamat si Jerry sa kanila at nagsimulang magtungo kung nasaan ang kanyang anak. Nang makarating si Jerry sa opisina, nagtanong siya sa reception counter, "Pwede bang malaman kung nasaan si Tomas? Nandito ba siya ngayon?" Nagtanong ang receptionist, "Maaari po bang malaman kung kaano-ano po kayo ni Tomas?" Magalang na tumugon si Jerry sa pagsasabing, "Ako ang kanyang ama." Sabi ng receptionist na maghintay muna siya sandali at saka tumawag kay Tomas at ganoon din ang itinarating. Nagulat si Tomas at sinabihan ng receptionist na papuntahin kaagad ang kanyang ama sa cabin. Pumasok si Jerry sa cabin at nang makita niya si Tomas ay napuno ng luha ang kanyang mga mata. Tuwang-tuwa si Tomas nang makita ang kanyang ama. Nagkaroon sila ng simpleng pag-uusap saglit at pagkatapos ay tinanong ni Jerry si Tomas, "Anak, gusto kang makita ni nanay. Pwede bang sumama ka sa akin pauwi?" Sumagot si Tomas, "Hindi ama, hindi ako makakapunta. Napaka-busy ko po sa trabaho at mahirap mag-file ng leave para bumisita dahil punong-puno kami ng mga kailangang tapusin." Isang simpleng ngiti ang ibinigay ni Jerry at sinabing, "Sige, gawin mo muna ang iyong trabaho. Baka umuwi na rin pala ako mamayang gabi." Tanong ni Tomas, "Pakiusap, pwede po kayong manatili sa akin ng ilang araw?" Tumugon si Jerry pagkatapos ng sandaling katahimikan, "Anak, ayos lang ako. Ayokong maging pabigat sa iyo. Pero kung magkakaroon man ng pagkakataon na makita kitang muli, magiging masaya ako." At pagkatapos ng kanilang pag-uusap, ay umuwi na rin siya. Makalipas ang ilang linggo, biglang naalala ni Tomas ang pagdating ng kanyang ama noong nakaraan. Nagtataka siya kung bakit nag-iisang dumating ang kanyang ama pagkatapos ng mahabang panahon. Naalala din niya ang kanyang malamig na pakikitungo sa ama. Nakonsensya siya, kaya humiling muna siya na magbakasyon ng ilang araw para pumunta sa kanyang nayon at makipagkita sa kanyang ama. Nang pumunta siya sa lugar kung saan siya ipinanganak at lumaki, nakita niya na wala ang kanyang mga magulang. Nagulat siya at nagtanong sa kanilang kapitbahay, "Alam niyo po ba kung ano ang nangyari dito? Nawawala po ang mga magulang ko. Dapat po nandoon ang mga magulang ko. Nasaan na po sila ngayon?" Ibinigay ng mga kapitbahay ang address ng tinutuluyan ng kanyang mga magulang. Dali-dali siyang pumunta sa lugar at napansin niyang parang sementeryo ang lugar. Napuno ng luha ang mga mata ni Tomas at nagsimulang maglakad ng dahan-dahan patungo sa lugar. Napansin ng kanyang ama si Tomas, malayo pa lamang, at ikinaway niya ang kanyang mga kamay upang makuha ang kanyang atensyon. Nakita ni Tomas ang kanyang ama at nagsimulang tumakbo at niyakap siya. Tanong ni Jerry, "Kamusta na anak?" At nagpatuloy, "Nakakagulat na makita ka rito. Hindi ko inaasahan na pupunta ka sa lugar na ito." Nahiya si Tomas at nanatiling nakayuko. Sabi ni Jerry, "Bakit? Masama ba ang pakiramdam mo? May nangyari bang masama?" Sumagot si Tomas, "Wala po ama. Hindi ko lang po inaasahan na makikita ko po kayo sa ganitong kalagayan." Ngumiti si Jerry at sinabing, "Nangutang ako noong lumipat ka sa isang lungsod para sa iyong kolehiyo, para mabayaran ko ang iyong pag-aaral. At nanghiram muli ako noong gusto mo ng bagong sasakyan. Ngunit dahil nalugi sa pagsasaka, hindi ko mabayaran ang nautang ko. Kaya naisipan kong lapitan ka para humingi ng tulong. Pero sobrang abala at nahihirapan ka na sa trabaho mo. Kaya ayaw ko nang makadagdag pa sa mga problema mo. Kaya nanatiling tahimik na lang ako." Bumulong si Tomas, "Maaari niyo naman pong sabihin sa akin." Lumingon si Jerry at sinabing, "Ang gusto lang namin ng iyong ina ay ang iyong kaligayahan. Kaya nanahimik ako." Nagsimulang umiyak si Tomas at muling niyakap ang kanyang ama. Humingi siya ng tawad sa kanyang ama dahil sa kanyang pagkakamali. Ngumiti si Jerry at sinabing, "Anak, hindi mo kailangang maging malungkot. Masaya ako sa kung anong meron ako ngayon. Ang gusto ko lang ay maglaan ka ng oras para sa amin.
Mahal na mahal ka namin at sa katandaan naming ito, mahirap na para sa amin na maglakbay para makita ka ng madalas. Ang mga magulang ay palaging nandyan at ibibigay ang lahat ng kanilang makakaya para lang mapasaya tayo. Madalas ay binabaliwala natin sila. Hindi natin pinahalagahan ang lahat ng ginagawa nila para sa atin hanggang sa huli na ang lahat. Kapag nakakita tayo ng landas ng tagumpay sa ating buhay, dapat tayong magpatuloy. Ngunit huwag sana nating iwanan ang ating mga magulang dahil sila ang tunay na dahilan ng ating tagumpay. O mga bata, sana nagustuhan ninyo ang ating kwento. Oras na para sa ating breakout rooms. Makinig kayo ng mabuti sa inyong mga shepherd at sumagot sa kanilang mga katanungan. Pwede rin kayong magsalita tungkol sa mga punto na natamasa ninyo. Pagkatapos, huwag muna kayong aalis dahil meron tayong picture taking. Nag-enjoy ba kayo sa breakout rooms? Ngayon naman, sumabay kayo sa aking panalangin. Sundan niyo na lamang ako. O Panginoong Jesus, O Panginoong Jesus, salamat sa aking mga magulang salamat sa aking mga magulang at sa lahat ng tao at sa lahat ng tao na nag-aalaga sa akin. na nag-aalaga sa akin. Sanhiin mo nga ako Sanhiin mo nga ako na igalang sila, na igalang sila, pahalagahan sila, pahalagahan sila, at huwag silang baliwalain. at huwag silang baliwalain. O iniibig kita, Panginoong Jesus. O iniibig kita, Panginoong Jesus. Amen. Amen. O mga bata, hanggang dito na lamang muna ang ating meeting. Pero, huwag kayong mag-alala dahil magkikita tayong muli sa susunod na Sabado sa ganap na 2:00 hanggang 3:00 ng hapon. Para sa mga episodes na gusto ninyong muling pakinggan, pumunta lamang kayo sa YouTube at isearch ang CIM Online Children's Meeting. Doon ay makikita nyo ang lahat ng mga kwentong natalakay natin at mga kantang inawit natin sa bawat episode. Maaari rin kayong mag-invite ng inyong mga kaibigan upang sila rin ay makarinig ng salita ng Diyos. Huwag nyo rin kakalimutang manalangin, magbasa ng Biblia, at tumawag ng Oh Lord Jesus! Oh Lord Jesus! Oh Lord Jesus! Dahil kapag ginawa ninyo ang mga ito, kayo ay magiging mga mahusay! Paalam! Hanggang sa muli!